Ayun, good day guys. Ito nga pala si Daryl Ride Type PH. Bale, gagala kami ng aking pamilya papunta sa cemetery sa may San Pedro, Laguna. Then dadalaw sa aking kapatid sa may Cavite. So, start ang takbo natin dito sa may amin, sa lugar namin sa CA, sa Las Piñas, papunta sa may Parañaque, going Kanaynay Ave, dito sa gitna kasi yung kabilang side kaliwa, under construction pa, ginagawa yung dun sa Tongkiao, ginagawa kasi yung andun drainage, flood control. So dito na tayo sa may bandang Evacom. So dito sa may stopover lang tayo dito kasi bawal kumanan. Nakalagay naman signage, pagka red light huwag kang kakanan. Ayun po, hintay lang tayo mag green. Ayan na po, nag green na po. So ito'y araw ng August 4, 2025. Ngayon lang ako nakapag upload due to may na-hospital po ako, surgical dito sa aking leeg. Ngayon okay na ako. So papahinga na lang, papalakas. So ngayon lang ako nakapag voice over ng aking video. Anyway, nandito na tayo sa Parañaque Suquet Road. So malapit na tayo mag crossing papuntang Sukatawid. So bakit dito kami dumadaan? Nasa Las Piñas naman kami. Mahirap kasi dumaan sa may Zapote Alabang Road kasi yung mga traffic bureau ng Las Piñas, yung mga green boys, hindi ko alam minsan kasi napara ako doon bawal daw yung ating mga unit, mga 3-wheelers, kinukonsider kasi nila is tricycle, bawal daw sa national road. Anyway, dito naman sa Parañaque national road dito pero pinagbibigyan tayo. So thankful tayo sa Parañaque, kaya dito na ako lumulusot papuntang Muntinlupa. So tatawid na tayo dito sa taas, dito dating Mount Mani na naging South Luzon expressway. So sa service road tayo dadaan, kakanan tayo rito. So na service road na tayo. So e-service road po ito papunta ng Muntinlupa. Kahabaan po ito. Kabilaan po yan, may service road kabilaan papuntang Alabang or Muntinlupa. Kung itong kahabaan itong kalsadang to, not sure kung Parañaque or sakop na ng Muntinlupa. Okay, dito na tayo. Bali papasok na tayo ng kakanan na tayo dito. Alright, so Manila S Road na tayo, tutumbukin natin papuntang yan, tumbok niyan diretso hanggang doon sa munisipyo ng Muntinlupa. So anyway, medyo kinakat ko na kasi yung video, medyo aabutin kasi ng almost 4 hours yung ride ng video.
So sa mga gusto namang mag-explore at gusto malaman kung saan yung mga best way na hindi masyado matraffic or mga bago sa paningin, shoutout na lang po kay Sir Soviet. So kung gusto nyo makita yung mga bagong kalsada na pwede madaanan kung saan man kayo pupunta, subaybay kayo sa kanyang FB page or sa YouTube page niya, Soviet. Okay, so ano yun guys, kay Soviet, ano yun tawag dito, long ride po siya, long ride, hindi siya shortcut, long ride, kaya okay lang yun, at least malalaman nyo talaga detalye, full detail, kasi walang cut yung video niya. Ayan guys, so medyo kinat ko na rin dito, malapit na tayo dito sa may boundary ng Muntinlupa to San Pedro. So shoutout din po sa pinapanood ko lagi na ka 3-wheeler dito, kasi sa Muntinlupa saka dito papuntang San Pedro medyo open naman din yung mga pwede naman kaming dumaan, mga gumagamit ng 3-wheeler. So shoutout dun sa pinapanood ko nga na naka 3-wheeler na si Green Sunflower Vlog, na yun nga, nag-adventure siya sa 3-wheeler niya. Ganda ng mga pinupuntahan, maganda talaga pag nasa probinsya ka, hindi ka takot gumala. Hindi ka tulad na nandito ka sa Las Piñas or nasa Manila area ka, parang alanganin gumamit ng mga gantong 3-wheel vehicle. So nandito na tayo sa may San Pedro, sa may Magsaysay Road. Dadalaw kami sa columbarium ng aking asawa na yung mga mother-in-law and father-in-law ko. Dito yung Alaska, yung ng Alaska, yung warehouse ng Alaska. Pagka dumaan ka dito, may vanilla rito and aakyat na naman tayo, medyo tatawid na naman tayo ng South Luzon Expressway, pero pa rin tayo, nasa service road, bawal tayo pumasok ng ngayon bagong bukas yan sa kabila kanan, pababa dun sa sa highway. So ayan, dyan sa map saan tayo dadaan. Ayan, tumbok niya na dun na sa pagdalaw namin dun sa cemetery. So ayan, tatawid na tayo. Kabilaan nga pala dun sa pagtawid mo ng tulay, pati dito may lusutan yan dyan, patawid ng bagong route papunta dun sa may sa highway. Magsaysay Road, bali kakaliwa kami rito sa may area rito. Dito kasi yung cemetery, so dito ahon ito. Ayan, katulad yan, sila kuya nagbabike. Kakaliwa na. Alright, dito na tayo sa Giro Diaz Street. Pagka local ka nga naman walang helmet okay. So dito, malapit-lapit na dito kami dito sa pagpasok.
Medyo pagka kanan dito, around dito sa may area na to, dito malapit na sa cemetery. Kasi mga tracking kasi nandito, mga warehouse din. Pangit ang kalsada. Ayan, kakanan tayo or dediretso tayo rito. Ayan, matagtag dito. Oo nga pala, yung ano, camera ko ngayon dyan ay GoPro. So yun, nag DIY ako ng ano, ng magnet sa ano, sa chest mount. Kaya ganyan ang kuha, nasa dibdib ko yan, na bandang nasa leeg ko. So dito na tayo sa may sementeryo, sa Southern Cross Memorial Park. Dito nakahimlay ang aking mother and father-in-law ko, pati ang aking sister-in-law at ang kanyang kapatid. Stop over muna kami, dalaw muna. Dumalaw muna kami. Okay, dito na kami sa loob. Pinagpuksan na kami ng bantay. Boxer. Galing kami ng Las Piñas, Sukat, Antibita, Labaco, then road trip namin is papunta kami lahat sa Baleta. So ayun guys, bali tapos na yung pag-download namin kanila nanay at tatay. Ngayon ay pupunta na tayo sa Cavite. So nandito na tayo sa Cristaola. Bali hindi na ako bumalik ng San Pedro, kumbaga papuntang GMA Cavite, pero dito rin naman yung tumbok rin ng GMA Cavite. Bali nag alternate route na kami kasi parang iwas na rin doon sa main highway kami dadaan, baka masita. So dito na kami dumaan, Pagsanhan Street. So dito sa area na to, pagka tinumbok mo ito, diretso niyan, labas pa rin San Pedro. Then pagkakumanan kayo na bale uphill siya, pataas siya, so incline. Papunta naman yon, almost pabalik din ng Las Piñas. Dadaan ka ng C5 sa C5 Este ng Daang Hari. So not sure Father Mais yata o Father Mais Street itong area na ito. Ito medyo na to, medyo pataas na yung kalsada rito, paahon. Tinutumbok natin tong kalsadang to. Almost man na nakakakita pa ako ng bukyo rito eh. Yung medyo kinat na rin natin. Kahabaan pa rin to ng Padimay Street. Ito medyo uphill na dito.
Then bababa tayo dito sa may ano may street tayong bababaan dito, medyo downhill naman siya. Mukhang ito na yun sa New Year's Ave to, ano to, makunat din to na ahunan. Ito ngayon, lusong naman kami pababa, kasi pababa naman kami ngayon. Tukod nga pala kami ni Utol dito. No, umakyat kami ng nakabisikleta. Ayan. Yes, pala yun. So, shout out nga pala sa ano, sa FB group sa may sa Three Wheel Vehicle Owner Private Use Pinas by Dennis D. Avenido. Ayan. So dito na kami, kakaliwa na kami dito sa may sa area ng ano, Circle Avenue. Dito sa may kakilala ako rito may grotto dyan sa taas mangga, parang manggahan yung area dyan. Buti dito nga pwede kayong lumusot. Medyo lusot-lusot lang, medyo mahaba-haba rin ang tatakbuhin kaysa mag main road. Pero syempre, kung mag main road ka, lahat ng traffic makasasalubong mo or doon nagdadagsaan yung ano. So medyo best way din kung shortcut ka, or not shortcut, parang long cut. So sa Pagitaag Road. Ayan, mga almost dito, madaming mangga, puno ng mangga dito sa Nara. Okay, nasa Nara na tayo. Tapat tayo ng araw, medyo silaw tayo dito. So kakanan tayo dito. Pagka diniretso yun, labas mo pa rin Laguna. Papunta rin ng ano, ng pagka tinumbok mo ron, pwede ka rin lumusot ng ano, ng nilulusutan ko rin dyan na sa may South Luzon Expressway, yung maliit na tunnel. So dito sa dadaanan natin, dito sa Magsaysay ay almost route din siya, papuntang almost labas mo is GMA na rin itong ruta na ito. So dito sa may paglagpas mo ng SM Hypermarket, bali kakaliwa ka rito. Medyo kung nagbebisikleta ka pabalik ka ng Laguna, dito ka dumaan, andito matarik din ng ano nito, ahon dito.
nalulusong. May ano tawag dito, may ahon saka sulong may ano, up and down yung kalsada rito. Nakatulad yan, pababa, pero syempre pagka pabalik ka, paahon yan, pasulong naman siya ngayon. Pero pinapakita natin dito sa map kung saan yung punta natin, yung route natin. Almost pababa. Lalagpas ka ng tulay. Pagka tulay, almost siko ahon siya, ahon. Yan, ahon. Yep. Mahaba-haba siyang ahon. So, shout out sa aking grupo sa URCP. So, sana lumago pa tayo. Open tayo sa lahat ng brand ng motor. Anyway, dito na tayo sa Rizal. Pero ayan, tumbok pa rin natin ay GMA Cavite. Medyo pinutol ka na yung medyo mahaba-haba na clip. Ayan, papasok na tayo sa Congressional Road. Gusto ko rin tong bisikletahin merong kabilang route dyan tatagos ka ng Paliparan, yung bagong ginagawa na tulay. Anyway, pagka sino yung available sa mga, kung si Utol or mga kuya, sama ko sa Padyakan. Congressional Road. So almost kinat ko na yung video. Malapit na tayo sa almost GMA na. Almost GMA na tayo. So almost kahabaan ito, GMA na pala ito. Doon sa bandang kanto nito medyo build up kasi main road. Kakanan na ako dito. Almost area nga pala to nila Mickey. Sa mga kaibigan namin ni Mrs. sa larangan ng cosplay. Shoutout sa inyo, Mickey and Mike at sa kanilang baby. Dito mayroong nagbeberyani dito hindi ko lang alam kung saan banda dito Indian national siya, titinda siya ng ng Indian food dito sa GMA. So check na lang natin pagka naka 2 wheels naman tayo or either naka bike. So lalabas na tayo ng main road.
Dito na tayo sa Governor's Drive. Kahabaan yan. Medyo ika-cut out din natin to kasi medyo para makalis tayo ng time. So ito yung mahabang tulay. Okay, cut out na natin yung video. Okay, Kuya Tawid. Alright. So dito, mga sir, mga paps, mga boss, dito may daan na dito papunta ng not sure kung Dasma Bayan nga ba. Yan. So kumana na tayo bago tayo lumabas ng yung SM City Dasma, yung crossing doon. Kasi baka alanganin naman, baka bawal na naman yung ating 3-wheeler dyan sa may area na yan. So kaya nagbabayan-bayan tayo or mga alternative route tayo na dinadaanan. Dito ang ganda rin dito mag chill ride lang. So kung tutuusin nga itong tutumbukon natin, parang naging open road lang siya. Ginagawa pa nga yung isang kalsada palabas diyan, doon papunta ng SM City Dasma. So Congressional Road tayo ulit. Kahabaan ito Congressional Road, so cut out na natin. Malapit na tayo sa may tumbok na natin. Ito is kakaliwa tayo sa Litran. Sa Litran ng natin, ang kaliwa natin. Then okay, shout out nga pala kay paring Motolex. Ngayon ay go sa bagong e-car taxi. Ang ngalan ay ang Green GSM. So sa gusto mag-apply, apply na. I-kontakin nyo lang si paring Motolex paano matulungan kayo paano mag-apply. So o nga pala, andito na tayo sa may area ng Salitran. So itong tutumbukin natin is papuntang kalsada ng Dasma ng Aguinaldo Highway. So shoutout nga din pala sa Tuk-Tuk 3-wheelers Dasma, kanilang ma'am and sir, sa kanilang mechanic na sila Sir Willie at si Sir Roy. Nabanggit nga ni Sir Willie na dito pagka tinumbok mo yan Aguinaldo Highway, pwede naman basta mag-u-turn ka, then papasok ka sa may sa may area para hindi parang iwas na rin din kasi wala namang dito sa area nitong Aguinaldo Highway, wala kasing malapit na lusutan patawid, kasi ang tinutumbok natin ay papunta dun sa aking kapatid na nakatira na dito sa Cavite. So ayan, dito na sa map, kaya ayan, kaya tayo yung crossing sana kung pwede tayo sa may sa may open canal kaso baka masita tayo, kaya iiwasan natin.
medyo kinakabahan din ako kasi handle ng Dasma yung itong Aguinaldo Highway. So dito na tayo sa may almost boundary ng ng Dasma. So babalik lang tayo, papasok tayo dito sa may highway dito sa highway or kalsada dito sa may gawing kanan. Diyan sa may Uncle Jones, kakanan na tayo dito sa Tirona, Pasio Tirona. So tutumbukin natin tong highway ng Tirona. Okay, so nandito na rin tayo sa may bandang dulo. Bali kakaliwa tayo. Yan, kakaliwa naman tayo. Pagbigyan natin yung mga kumakaliwa. At sana tayo naman din ang pagbigyan. Okay, pinagbigyan na tayo. Ayan, dito na tayo sa Malagasang Road. Punta lang pala kayo sa Tuk-Tuk 3-wheelers dito sa Dasma kung magpapagawa kayo ng mga 3-wheelers, especially TBS King, at mga 2-wheelers, especially TBS Unit. So dito meron kaming dito na nagkaroon ng pag-overheat ng aking GoPro. Kaya mamaya meron tayong gap or cut ng ating ruta. Okay, shoutout nga rin pala dun sa isang sa FB page na gumagawa ng XL100, si Clinica Moto. Clinica Moto niya is hindi siya magkadikit kasi merong Clinica Moto na yung ngalan magkadikit. Clinica Moto, kulay-kulay yung logo niya. So yung isa yung Clinica Moto na buo yung is kulay light blue ang or cyan na cross. Okay, alright. So expertise niya naman is XL100. So nandito na tayo sa Pico Rosa. So dito na naputol ang gamit ko na ditong video record is QCY 4K. So medyo naligaw pa nga kami dito ni Mrs. kasi yun nga, yung 4K naka-off yung data pala, kaya nawala yung data, naka-offline na yung aking map. Anyway, shout out din pala dun sa dalawang mechanic na kakilala ko na medyo sa mga scooter type naman, katulad ng Ntorq ang kanilang specialty. Sila ay si Freeman Venture at si RM Motorworks. So andito na pala tayo sa Vista Mall, General Trias. Dito din tayo sa Arnaldo Highway. So mahaba-haba rin ito. So medyo ika-cut out din natin yung extend mo. Kumbaga kung tutusin, kung dun sa Aguinaldo Highway, kung pwede lang tayong dumaan, medyo maiiksi yung ating route. Kasi nag long cut
almost long cut para hindi lang masita. Kasi hindi ko alam eh, kasi masyado nang malaki yung kalsada ng open canal. Analdo Highway pa rin naman tayo, pero kakanan na tayo. Alright. So, nasa Prince Street na tayo dito sa Cavite. Kung ang unit nyo naman ay TVS Apache, I highly recommend si Sir Jason ng Bimbo's Garage sa may Taguig. Search nyo lang po ang kanyang Bimbo's Garage sa Google Map, lalabas po yon. Ano siya, banda siya sa may Sukat Bayan, sa may kung nakakalusot ka ng lakefront papunta dun sa lower town, pagtawid lang ng tulay, kumbaga parang boundary yun eh, yung tulay na yun eh, ng mga hawak ba Muntinlupa at ayan, Taguig, almost hawak siya ng Taguig. So nandun lang banda siya, pagkalagpas lang din ng ng terminal ng jeep at bus, almost parang may papasok dun eh, parang may palengke sa harap dun, kakanan ka lang dun ng Bimbo's Garage. So expertise niya ay Apache and other brand, I highly recommend. So anyway, dito naman tayo dito sa ating video ay nasa may almost sa Gian Antonio na tayo. Almost binabaybay na natin dito, papunta na tayo ng nito eh, Nobaleta. Binabaybay natin dito yung mismong, yung kanan na area is ilog. So yung area nga na itong dinadaanan natin, ang kabila eh, yung kaliwa eh, yung parang sementeryo ng barangay. Okay. Yan, kumbaga yung kaliwa, main road na yan eh. Tawid din ng tulay papunta dun sa Nobaleta. Yan. Yung green na mahaba na yun, yan, na highway. Tumbok papuntang Kawit. So bayan, medyo mabagal, so medyo mga ikakat na rin natin ng kahit papano yung ating video. Yan. So kinat na natin yung video. Ito yung highway na pagkat papunta ka kanan, papunta ka ng Las Piñas or Manila, pagkaliwa papunta ka ng Maragondon, papuntang Kebyang Tunnel. Tumutumbok na natin ang bayan ng Nobaleta. So itong area na to, itong kalsada na to, crossing nyo to papuntang, kung tutumbukin mo dire-diretso, papunta ng Cavite City. So almost malapit na kami sa aking kapatid dito sa Cavite.
Yeah. So magdiwang highway ng Novaleta. So kanan tayo dito. Sa Soledad na tayo, Soledad Road. So dito kakaliwa na lang tayo. So almost malapit na tayo sa subdivision ng aking kapatid. Hindi ko inaasahan makakasalubong ko pala ang aking kapatid, mga kapatid, kasi dito na pala yung aking kuya. Bibili sila ng materyales, gagawa ng ramp yung kanilang e-trike. So ayan, tinutumbok na natin yung malapit na tayo sa subdivision ng aking kapatid. So dito nga pala papunta pala sila ng hardware. Kumakaway-kaway na aking kapatid. Ayun. Sila na pala yun. Anyway, kasi hindi naman ako nakapokus ako doon mismo sa kalsada eh. Ayan, dito na tayo sa may subdivision ng aking kapatid, sa Summer Pines, Novaleta. Alright. Nandiyan na pala dito eh. Oh, dito na kami sa sister ko sa may Novaleta. Guys, bali nakarating na kami dito sa Novaleta. Galing ng Las Piñas to San Pedro Laguna to Novaleta, Cavite. Alright. Gamit si Maxer.